Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay papatuloy natin pagtatalakay natin sa kung paano lumalim sa Biblia. Special Series 5 out of 10. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng Noahic Covenant. At ang Bible verse natin ay Genesis chapter 6 verse 18. Ang nilalaman ng Genesis chapter 6 verse 18, "But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife and thy sons' wives with thee." Ang Noahic Covenant ay isang kasunduan ng Panginoon na nagpakita ng kanyang habag at biyaya sa sanlibutan. Sa kabila ng kasalanan ng tao, pinili ng Diyos na panatilihin ang mundo at ibigan ng mundo upang maisakatuparan ang kanyang plano ng pagtubos. May kita sa kasunduang ito ang tatlong mahalagang bagay. Unang-una, God preserves the creation for redemption. Sa kabila ng kasalanan ng mundo, ng panahon ni Noah, hindi tuluyang winasak ng Diyos ang mundo. Pinili niyang iligtas si Noah at ang kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang kanyang layunin. Pinakita dito ng Diyos na hindi lang basta nagpaparusa, kundi nagpapatawad at nagbibigay ng bagong pagkakataon sa kanyang nilikha. Ganito rin ang ginawa ng Diyos sa atin ngayon. Patuloy siyang gumagawa sa mundo upang mapatupad ang kanyang pangakong kaligtasan. Ang buhay natin ay patunay na ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kalawa ay God removes evil from creation. Dahil sa kasamaan ng tao, nagpadala ang Diyos ng baha upang linisin ang mundo. Ito ay isang matinding paalaala ng kasalanan ay may kabayaran. Ngunit pagtaas ng baha, nangako ang Diyos na hindi niya na muling wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa ating panahon, hindi man baha ang paraan ng paglilinis ng Diyos, ginagamit niya ang iba't ibang sitwasyon upang iwaksi ang kasamaan sa ating mundo. Minsan, hinahayaan niyang dumaan tayo sa pagsubok upang matuto tayo at magbalik loob sa Kanya. Kung tayo nakakaranas ng matinding pagsubok, narapat lamang na isuko natin ito sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanyang mga plano. Ikatlo ay God will fully restore creation at Christ's return. Ang Noahic Covenant ay isang paalaala na ang plano ng Diyos ay hindi natatapos sa pagpreserba ng mundo. Sa pagbabalik ni Kristo, magkakaroon ng panibagong langit at panibagong lupa. Isang kaganapan na katuparan na pangakong panunumbalik ng kanyang nilikha. Ito ang ating pag-asa bilang mga mananampalataya niya. Kahit na puno tayo ng kasalanan, ang mundo ngayon ay may tiyak tayong pag-asa sa muling pagdating ni Kristo. At para naman sa ating application ngayong araw mga kapatid, ay unang-unang work with God in preserving the good creation. Dahil sa Diyos ay nagtataguyod ang kanyang nilikha, dapat tayong makiisa sa Kanya sa pangangalangin ng mundo. Maging mabuti tayong natiwala tayo ng kalikasan, mga hayop at ating kapwa. O kaya nararapat lang na alagaan natin ating paligid at mahalin natin mga kapwa. Kalawa ay fight evil and corruption as agents of Christ. Dapat hindi natin hinahayaan na manahid ang kasamaan. Dapat ipalaganap natin ang kabutihan sa ating puso kung tayo ay nakakaranas ng kasamaan ay dapat tinuturuan natin sila ng mabuti. At bilang mga taga-salita ni Kristo, dapat tayong maging ilaw sa kadiliman. Paglaban natin ang katotohanan, katwiran at hustisya sa ating mga ginagawa. Tatlo ay hope for full restoration of the whole creation. Ano man ang pinagdadaanan natin sa ating buhay, sa kasalukuyan ng ating mundo, hindi ito ang katapusan ng kwento. Dadating ang araw na aalisin ng Diyos ang lahat ng kasamahan at tayo makakaranas ng isang mundong walang sakit, luha o kasalanan. Kaya patuloy lamang tayong kumapit sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Kaya dapat mga kapatid, manumbalik tayo sa Panginoon at tulungan siya
na maging ilaw tayo sa dilim, maging panumbalik natin ang ating gandahang loob at magtiwala tayo sa kanyang mga plano dahil hindi tayo sinusukuan ng ating Panginoon. At dito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.